Kalmado ka sa labas, pero sa loob mo, parang may digmaan. Ngiti sa harap ng iba, pero sa isipan mo, daan-daang boses ang nagsisigawan. Ito ang kabalintunaan na kinakaharap ng maraming lalaki ngayon. Ang presyo na maging matatag habang sa loob-loob ay unti-unting nadudurog ng sariling pag-iisip. Karamihan ay tinatanggap ito bilang normal. Sinasabi nila, ganito talaga ang buhay. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan mo? Paano kung ang walang tigil na pagkabalisa sa iyong isipan ay hindi isang kahinaan, kundi isang senyales? Isang senyales na mayroon kang kapangyarihang hindi mo pa natututunang gamitin? Sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa positive thinking o mga mababaw na solusyon. Ating bubuksan ang isang sikretong kaalaman, isang mental operating system na ginagamit ng iilang porsyento ng mga tao para manatiling hindi matinag sa gitna ng kahit anong unos. Ito ang sining ng pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kung naramdaman mo na ang digmaan sa iyong isipan, i-comment mo ang salitang naintindihan ko. Magsimula na tayo. Nabubuhay tayo sa isang mundo na idinisenyo para guluhin ang ating isipan. Bawat segundo, may notifikasyon. Bawat araw, may bagong krisis. Bawat pag-uusap, may inaasahan mula sa iyo. Ang modernong mundo ay isang walang katapusang ingay na humihila sa iyong atensyon sa 1,000 direksyon. At bilang isang lalaki, inaasahan na haharapin mo ang lahat ng ito ng may ngiti at katatagan. Ang problema, walang nagturo sa atin kung paano. Ang sistema ng edukasyon ay nagturo sa atin ng matematika at agham, pero hindi tayo tinuruan kung paano pamahalaan ang ating pinakamalaking asset at pinakamatinding kalaban, ang ating sariling isipan. Kaya ang nangyayari, gumagawa tayo ng kuta sa labas. Nagpapakita tayo ng imahe ng kontrol at lakas. Pero ang kuta na yon ay walang pader sa loob. Kaya anumang maliit na problema, anumang hindi inaasahang pangyayari, ay direktang tumatama sa sentro ng ating pagkatao na nagdudulot ng pagkabalisa, pagdududa at sobrang pag-iisip. Ang stoicismo, sa modernong anyo nito, ay ang pagtatayo ng pader sa loob. Ito ang blueprint para sa isang isipan na hindi kayang pasukin ng ingay ng mundo. Ito ang pag-unawa na ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa pagitan mo at ng iyong mga perception. Unang prinsipyo, ang ilusyon ng kontrol. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa isang estado ng patuloy na pagkabigo dahil sinusubukan nilang kontrolin ang mga bagay na nasa labas ng kanilang kapangyarihan. Ang trapiko, ang opinyon ng ibang tao, ang ekonomiya, ang resulta ng isang proyekto. Iniisip nila na kapag nakontrol nila ang lahat ng ito, saka lamang sila magiging kalmado. Ito ay isang recipe para sa kabaliwan. Ang isang taong may mataas na antas ng pag-iisip ay nauunawaan ang tinatawag na dichotomy of control. May mga bagay na kaya mong kontrolin at may mga bagay na hindi. Simple, pero ito ang pinakamahirap tanggapin. Ang kaya mo lang talagang kontrolin ay tatlong bagay: ang iyong mga iniisip, ang iyong mga paghatol, at ang iyong mga aksyon. Yun lang. Ang lahat ng iba pa, ang reaksyon ng iyong boss, ang desisyon ng iyong kliyente, kahit ang iyong kalusugan sa huli, ay nasa labas ng iyong ganap na kontrol. Ang isang reaktibong tao ay nag-aaksaya ng enerhiya sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Ang isang strategist, isang modernong stoic, ay itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa tatlong bagay na iyon. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang kaharian. Ikaw ang hari. Hindi mo kontrolado ang panahon sa labas ng kaharian mo.
pero kontrolado mo ang bawat galaw sa loob ng iyong pader. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Ang iyong isipan, sandata, hindi bilangguan. Para sa karaniwang tao, ang isipan ay isang bilangguan. Sila ay mga bilanggo ng kanilang sariling mga negatibong pag-iisip, mga alalahanin tungkol sa hinaharap, at mga pagsisisi sa nakaraan. Ang kanilang isipan ang nagdidikta sa kanilang emosyon. Kapag may masamang nangyari, automatiko silang nakakaramdam ng galit o lungkot. Sila ay mga pasahero lamang sa sarili nilang utak. Ngunit para sa isang taong nag-aaral ng mental na katatagan, ang isipan ay isang sandata. Ito ang pinakamatalas na tool na mayroon sila. Nauunawaan nila na hindi ang pangyayari ang nagdudulot ng sakit, kundi ang kanilang paghatol tungkol sa pangyayari. Isang halimbawa, dalawang tao ang natanggal sa trabaho. Ang una ay nag-iisip, tapos na ang buhay ko, wala akong kwenta. Ang kanyang paghatol ay nagdulot ng depresyon. Ang pangalawa ay nag-iisip, ito ay isang pagkakataon para magsimula ng bago, para ituloy ang matagal ko ng gustong gawin. Ang kanyang paghatol ay nagdulot ng determinasyon. Pareho ang pangyayari, magkaiba ang paghatol. Ito ang naghihiwalay sa biktima at sa mandirigma. Ang iyong kakayahang pumili ng iyong reaksyon sa pagitan ng isang stimulus at ng iyong tugon ay ang iyong tunay na kalayaan. Ang pagsasanay na ito, ang pagmamasid sa iyong mga automatikong paghatol at sadyang pagpili ng mas makapangyarihang pananaw ay ang pagpapanday ng iyong isipan bilang isang sandata. Sining ng negatibong biswalisasyon. Bakit kailangan mong isipin ang pinakamasama? Ang modernong kultura ay nahuhumaling sa positibong pag-iisip. Isipin mo lang ang tagumpay at darating ito sa iyo. Ito ay isang mapanganib na kalahating katotohanan. Dahil kapag hindi nangyari ang iyong inaasahan, ang pagbagsak mo ay mas matindi. Ang mga stoic ay may mas matalino at mas matatag na diskarte. Ang premeditatio malorum o ang premeditation of evils. Sa madaling salita, regular mong iniisip na ang mga bagay na pinapahalagahan mo ay maaaring mawala. Isipin mo sandali, paano kung bukas ay mawala ang iyong trabaho, ang iyong relasyon, ang iyong kalusugan? Hindi ito para maging negatibo. Ito ay para sa dalawang layunin. Una, ito ay naghahanda sa iyo sa anumang posibleng mangyari. Kapag dumating ang pagsubok, hindi ka na magugulat. Handa ka na. Para kang isang boksingero na nagsanay para sa pinakamalakas na suntok ng kalaban. Pangalawa, at mas mahalaga, ito ay nagtuturo sa iyo na pahalagahan ang kung anong mayroon ka ngayon. Kapag araw-araw mong iniisip na maaaring mawala ang iyong mga mahal sa buhay, mas magiging mabuti kang asawa, ama o kaibigan ngayon. Ang pagsasanay na ito ay isang bakuna laban sa pagkabigla at isang amplifier para sa pasasalamat. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagpapahalaga ng mas malalim sa kung anong nasa iyo na. Ang balakid ay ang daan, pagbabago ng persepsyon sa problema. Para sa 99% ng populasyon, ang problema ay isang hadlang. Ito ay isang pader na humaharang sa kanilang daan patungo sa kanilang mga layunin. Kapag nakakita sila ng problema, ang kanilang unang reaksyon ay frustrasyon, galit, o pagsuko. Bakit sa akin pa nangyayari ito? Ngunit para sa 1% na nag-iisip ng iba, ang balakid ay hindi hadlang. Ang balakid ay ang daan. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang pagkabigo ay hindi isang pader, kundi isang hagdan. Ito ay isang pagkakataon na nakabalat kayo bilang isang problema. Isipin mo ito, ang isang mabigat na dumbbell sa gym ay isang balakid. Mabigat ito, mahirap buhatin,
Pero ang pagbuhat sa balakid na yon ang siyang nagpapalakas sa iyong mga kalamnan. Ganoon din sa buhay. Ang isang mahirap na kliyente ay hindi isang problema. Ito ay isang pagkakataon para sanayin ang iyong pasensya at communication skills. Ang isang pagkabigo sa negosyo ay hindi katapusan. Ito ay isang mahalagang aral tungkol sa kung ano ang hindi gumagana. Kapag binago mo ang iyong pananaw sa ganitong paraan, hindi ka na natatakot sa mga problema. Sa katunayan, hinahanap mo pa nga ang mga ito dahil alam mo na sa bawat pagharap mo sa isang hamon, mas lalo kang nagiging malakas, matalino, at matatag. Ang tanong ay hindi na paano ko iiwasan ang problemang ito, kundi paano ko gagamitin ang problemang ito para lumago. Ang diktador sa loob, pagkilala sa iyong ego. Mayroong isang diktador na naninirahan sa loob ng bawat isa sa atin. Ang pangalan niya ay ego. Siya ang nagsasabi sa iyo na mas magaling ka sa iba. Siya ang nasasaktan kapag hindi ka pinapansin. Siya ang nagagalit kapag pinupuna ka. Siya ang nangangailangan ng papuri at pagkilala para makaramdam ng halaga. Ang ego ay isang malaking hadlang sa kapayapaan ng isip dahil ito ay lubhang marupok. Umaasa ito sa mga panlabas na bagay, opinyon, posisyon, yaman para sa kanyang kaligayahan. At dahil ang mga panlabas na bagay ay hindi natin kontrolado, ang isang taong pinamumunuan ng ego ay palaging nabubuhay sa takot at pagkabalisa. Ang tunay na kumpiyansa sa kabilang dako ay nagmumula sa loob. Ito ay ang pag-alam sa iyong sariling halaga. Ano man ang sabihin ng mundo, ang isang taong may tunay na kumpiyansa ay kayang tumanggap ng kritisismo ng hindi nasasaktan dahil alam niyang ang kritisismo ay data, hindi isang atake sa kanyang pagkatao. Kaya niyang purihin ang iba ng walang inggit. Kaya niyang aminin ang kanyang pagkakamali ng walang hiya. Ang pagsasanay sa pagkontrol ng ego ay nagsisimula sa kamalayan. Sa tuwing nakakaramdam ka ng matinding galit, inggit o pangangailangan para sa pagpapatunay, tanungin mo ang iyong sarili. Sino ang nagsasalita ngayon? Ako ba o ang aking ego? Ang pagkilala lamang sa pagkakaiba ay ang unang hakbang sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kanyang paghahari. Ang mog ng isipan. Paano ito itinatayo araw-araw? Ang katatagan ng isip ay hindi isang bagay na ipinanganak sa iyo. Ito ay isang bagay na itinatayo mo. Tulad ng isang muog o isang kuta, ito ay nangangailangan ng araw-araw na pagtatrabaho. Hindi mo ito maaaring itayo sa isang gabi. Ang mga maliliit na gawin na ginagawa mo araw-araw ang siyang nagiging mga blok na bumubuo sa iyong panloob na kuta. Ano ang mga gawin na ito? Una, ang paglalaan ng oras para sa katahimikan. Kahit 10 minuto lang, bawat umaga na walang cellphone, walang TV, walang ingay. Umupo ka lang at obserbahan ang iyong mga iniisip nang hindi sila hinuhusgahan. Ito ay ang pagsasanay ng iyong kamalayan. Pangalawa, ang pagsusulat o journaling. Bago matulog, isulat mo ang mga hamon na iyong hinarap sa araw na iyon. Paano ka tumugon? Ano ang natutunan mo? Ito ay nagbibigay daan sa iyo na suriin ang iyong mga aksyon ng may objectivity. Ikatlo, ang paghahanap ng kusang loob na hirap. Maligo ng malamig na tubig. Mag-ehersisyo kahit pagod. Mag-ayuno paminsan-minsan. Ito ay nagtuturo sa iyong katawan at isipan na hindi ka dapat laging komportable. Ito ay nagpapalakas ng iyong disiplina. Ang mga ito ay tila maliliit na bagay, ngunit kapag ginawa ng tuloy-tuloy, sila ang nagiging pundasyon ng isang isipan na hindi kayang gibain ng anumang bagyo sa buhay. Ang kapangyarihan ng pagpili, memento vivere. Karamihan ay pamilyar sa memento mori, tandaan na ikaw ay mamamatay. Ito ay isang paalala na ang buhay ay maikli,
kaya huwag mag-aksaya ng oras. Ngunit mayroon ding isang konsepto na kasing halaga, memento vivere, tandaan na mabuhay. Ang ibig sabihin nito ay sa bawat sandali, mayroon kang pagpipilian na maging ganap na naroroon. Habang kausap mo ang iyong anak, nandoon ka ba talaga o iniisip mo ang iyong trabaho? Habang kumakain ka, nilalasap mo ba ang pagkain o nag-scroll ka sa iyong telepono? Ang pagkabalisa ay madalas na nagmumula sa pamumuhay sa hinaharap, nag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang depresyon naman ay madalas na nagmumula sa pamumuhay sa nakaraan, nagsisisi sa mga bagay na hindi na mababago. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa kasalukuyan. Ang pagsasanay na maging naroroon ay simple ngunit hindi madali. Nangangailangan ito ng sinasadyang pagsisikap. Isang praktikal na paraan ay ang paggamit ng iyong mga pandama. Sa anumang sandali, huminto ka. Ano ang 5 bagay na nakikita mo? 4 na bagay na naririnig mo? 3 bagay na nararamdaman mo? 2 bagay na naaamoy mo? 1 bagay na nalalasahan mo? Ang simpleng ehersisyong ito ay nagbabalik sa iyong kamalayan sa kasalukuyan na pumipigil sa iyong isipan na maglakbay kung saan-saan. Tandaan na mabuhay. Ngayon, amor fati, pagmamahal sa iyong tadhana. Ito marahil ang pinakamataas at pinakamahirap na konsepto sa lahat, ngunit ito rin ang pinakamapagpalaya. Ang amor fati ay ang ideya ng hindi lamang pagtanggap sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay, kundi ang pagmamahal dito. Hindi lang ang mga tagumpay at masasayang sandali, kundi pati na rin ang mga pagkabigo, ang sakit, ang mga trahedya. Bakit? Dahil ang bawat pangyayari, mabuti man o masama, ay bahagi ng tela na bumubuo sa kung sino ka. Ang pag-aalis ng isang masamang karanasan ay parang pag-aalis ng isang sinulid sa isang tapiserya. Masisira nito ang buong larawan. Ang isang taong nagsasabuhay ng amor fati ay hindi na nagtatanong ng, bakit ako? Sa halip, sinasabi niya, dalhin mo pa. Nakikita niya ang bawat kaganapan bilang kinakailangan. Ang pagkawala ng trabaho ay kinakailangan para matuklasan niya ang kanyang tunay na hilig. Ang masakit na breakup ay kinakailangan para matutunan niya ang tungkol sa pagmamahal sa sarili. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging pasibo. Kumikilos ka pa rin, nagsusumikap ka pa rin para sa iyong mga layunin. Ngunit ginagawa mo ito ng may pag-uunawa na anuman ang maging resulta, ito ang tamang resulta. Ito ang sukdulan ng mental na kalayaan, ang kakayahang tumingin sa anumang sitwasyon at sabihing, gusto ko ito na mangyari ng ganito. Dahil nangyari ito, at ito ay bahagi ng aking kwento, ang halaga ng katahimikan, pagkilos, hindi salita. Sa ating maingay na mundo, ang mga taong pinakamalakas magsalita ang madalas na napapansin. Ngunit ang tunay na lakas ay kadalasang tahimik. Ang isang lalaking tunay na may kontrol sa sarili ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanyang mga nagawa. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang kanyang mga opinyon. Ang kanyang mga aksyon ang nagsasalita para sa kanya. Mas gugustuhin niyang maging kaysa magmukhang. Ang pilosopiyang ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa pangangailangan para sa pagpapatunay ng iba. Kapag ang iyong layunin ay ang gumawa ng tama, hindi ang mapansin na gumagawa ka ng tama, nawawala ang pagkabalisa tungkol sa kung ano ang iisipin ng iba. Isipin mo ang isang master na panday. Hindi siya nag-iingay tungkol sa kung gaano siya kagaling. Tahimik siyang nagtatrabaho, pinupukpok ang bakal ng may pokus at kasanayan. Ang resulta, isang perpektong espada, ang siyang nagpapatunay sa kanyang galing, hindi ang kanyang mga salita. Sa iyong buhay,
Saan ka maaaring maging mas tahimik at mas epektibo? Sa mga pulong, sa halip na maging unang magsalita, subukang maging huling magsalita pagkatapos mong pakinggan ang lahat. Sa social media, sa halip na makipagtalo, piliing manahimik o magbigay ng halaga. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang posisyon ng lakas. Nagpapahiwatig ito ng kumpiyansa at disiplina. Pagtrato sa iba, ang pagsusulit ng iyong katatagan. Madaling maging kalmado at pilosopikal kapag nag-iisa ka. Ang tunay na pagsusulit ng iyong panloob na katatagan ay kung paano mo tratuhin ang ibang tao, lalo na ang mga mahihirap pakisamahan. Ang isang taong bastos sa iyo, ang isang kasamahan na hindi gumagawa ng kanyang trabaho, ang isang customer na nagrereklamo, ito ang iyong mga pagkakataon para magsanay. Ang isang reaktibong tao ay sasagutin ng kabastusan ng kabastusan. Maiinis siya sa tamad na kasamahan. Magagalit siya sa nagrereklamong customer. Ang kanyang panloob na estado ay direktang kinokontrol ng mga aksyon ng iba. Siya ay isang papet. Ang isang taong may disiplinang stoic ay nakikita ito bilang isang pagkakataon. Ang bastos na tao ay isang pagkakataon para sanayin ang kanyang pasensya. Ang tamad na kasamahan ay isang pagkakataon para sanayin ang kanyang pamumuno. Ang nagrereklamong customer ay isang pagkakataon para sanayin ang kanyang empathy. Hindi niya hinahayaan na ang kamalian ng iba ay sirain ang kanyang panloob na kapayapaan. Tandaan, hindi mo kontrolado ang kanilang mga aksyon, ngunit ganap mong kontrolado ang iyong reaksyon. Ang bawat interaksyon sa isang tao ay isang salamin. Ipinapakita nito kung gaano ka nakalakas sa loob. Ang iyong layunin ay hindi ang baguhin sila, kundi ang gamitin ang sitwasyon para patibayin ang iyong sarili, ang disiplina ng pagnanais. Pagpili kung ano ang iyong gugustuhin. Ang modernong advertising ay idinisenyo para sa isang bagay. Ang lumikha ng pagnanais sa iyo para sa mga bagay na hindi mo kailangan. Ang bagong kotse, ang mas malaking bahay, ang pinakabagong gadget. Sinasabi nito sa iyo na kapag nakuha mo ang mga bagay na ito, magiging masaya ka. Ngunit ito ay isang bitag. Dahil sa sandaling makuha mo ang isang bagay, may bago na namang lilitaw. Ito ay isang walang katapusang pagtakbo sa isang tapakan na walang patutunguhan. Ang pagkabalisa ay madalas na nagmumula sa agwat sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan mo gustong mapunta. Ang isang paraan upang bawasan ang pagkabalisa ay ang pagsisikap na maabot ang iyong mga layunin. Ngunit may isa pang paraan na mas makapangyarihan, ang sadyang pagpili na gustuhin ang mas kaunti. Ang isang taong may mataas na antas ng pag-iisip ay nagsasanay ng disiplina ng pagnanais. Maingat niyang sinusuri kung ano ang tunay na mahalaga sa kanya, kalusugan, relasyon, paglago, at itinuon ang kanyang enerhiya doon. Hindi siya nagpapadala sa mga artipisyal na pagnanais na nilikha ng lipunan. Ito ay hindi tungkol sa pagiging mahirap o pagtanggi sa mga magagandang bagay sa buhay. Ito ay tungkol sa pagiging malaya mula sa pagiging alipin ng mga ito. Kapag ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng susunod na malaking bagay, nakakahanap ka ng isang antas ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Ikaw ang nagpapasya kung ano ang sapat. Ang konsepto ng simpateya, ikaw at ang sansinukob. Madalas, ang ating stress ay nagmumula sa isang makitid na pananaw. Masyado nating pinalalaki ang ating mga personal na problema. Ang traffic na ito ang sisira sa araw ko. Ang pagkakamaling ito sa trabaho ay katapusan na ng mundo. Ang mga stoic ay may panlunas dito. Ang pagtingin mula sa itaas
o ang tinatawag na Plato's View. Isipin mo na lumilipad ka pataas. Nakikita mo ang iyong gusali, ang iyong lungsod, ang iyong bansa. Patuloy kang lumilipad pataas hanggang sa makita mo ang buong planeta, isang maliit na asul na tuldok sa kalawakan. Mula sa pananaw na iyon, gaano kahalaga ang maliit na problemang iyong kinakaharap? Ang ehersisyong ito ay nagpapaalala sa atin ng konsepto ng simpateya, ang ideya na lahat tayo ay magkakaugnay, bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Ikaw ay isang selula sa katawan ng sangkatauhan. Ang iyong mga problema ay hindi lamang sa iyo. Ang mga ito ay mga universal na problema na kinakaharap ng lahat sa iba't ibang anyo. Ang pag-unawang ito ay nagdudulot ng dalawang bagay, pagpapakumbaba at empatya. Nagiging mas mapagpasensya ka sa iba dahil alam mong sila rin ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga digmaan. At nagiging mas mapagpasensya ka sa iyong sarili dahil naiintindihan mong ang iyong mga pakikibaka ay bahagi ng pagiging tao. Hindi ka nag-iisa. Ang panganib ng komportabling buhay, yakapin ang hirap. Ang ating lipunan ay naglalayon na alisin ang lahat ng uri ng hirap, air conditioning para hindi ka mainitan, pagkain na ide-deliver para hindi ka magluto, aliwan na isang pindot lang para hindi ka mainip. Ngunit may isang nakatagong panganib sa sobrang komportabling buhay. Nagiging marupok tayo. Kapag hindi natin sinasanay ang ating sarili na harapin ang hirap sa maliliit na dosis, hindi tayo handa kapag dumating ang tunay at hindi may iwasang hirap ng buhay. Ang isang lalaking hindi pa nakaranas ng gutom ay magpapanik sa unang senyales ng kakulangan. Ang isang lalaking hindi pa napagod ay susuko sa unang hamon na nangangailangan ng tibay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kusang loob na paghahanap ng hirap o voluntary discomfort. Ito ang sinasadyang pagpili na gawin ang mahirap na bagay. Piliin ang hagdan kaysa sa elevator. Maligo ng malamig na tubig sa umaga. Mag-ehersisyo hanggang sa puntong gusto mo ng sumuko at pagkatapos ay magdagdag pa ng isa. Ang mga gawaing ito ay parang pagsasanay sa gym para sa iyong kalooban. Sa bawat pagyakap mo sa hirap, sinasabi mo sa iyong isipan, kaya ko ito. Mas malakas ako kaysa sa aking pagnanais para sa kaginhawahan. Ang pagbuo ng katatagan na ito sa maliliit na bagay ang magbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang mga malalaking bagyo ng buhay ng hindi natitinag. Ang apat na birtud, ang iyong panloob na kompas. Sa gitna ng lahat ng teorya at teknik, ang stoicismo ay bumabalik sa apat na pangunahing birtud o virtues. Ito ang iyong magiging gabay, ang iyong panloob na kompas sa paggawa ng desisyon. Ang mga ito ay karunungan, wisdom, katarungan, justice, katapangan, courage, at pagpipigil, temperance. Ang karunungan ay ang kakayahang makita ang mundo ng malinaw, kung ano ito, at hindi kung ano ang gusto mo. Ito ang pag-unawa sa kung ano ang kontrolado mo at hindi. Ang katarungan ay ang pagtrato sa ibang tao ng may kabutihan at pagiging patas, kahit na hindi sila ganoon sa iyo. Ito ay ang pag-unawa na lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama kahit na natatakot ka. Ito ay ang pagharap sa hirap at pagsasalita para sa katotohanan. Ang pagpipigil ay ang paggawa ng lahat ng bagay sa tamang sukat. Ito ay disiplina, pagkontrol sa sarili, at pag-iwas sa labis na anuman. Pagkain, pag-inom, galit, o kahit nakasiyahan. Sa anumang sitwasyon, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang gagawin ng isang taong may karunungan? Ano ang makatarungan? Ano ang matapang? Ano ang nagpapakita ng pagpipigil? Ang pagsagot sa mga tanong na ito
ay magbibigay sa iyo ng isang malinaw na landas, isang landas na nakabatay sa karakter, hindi sa emosyon, ang papel ng huwaran, pag-aaral mula sa mga higante. Walang sino man ang nagiging mahusay ng nag-iisa. Kailangan natin ng mga gabay, mga huwaran na ating titingalain. Ang mga Stoic ay lubos na naniniwala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang role model, isang tao, buhay man o pumanaw na nagsasabuhay ng mga birtud na gusto mong makamit. Maaaring ito ay si Marcus Aurelius na namuno sa Roma ng may karunungan sa kabila ng digmaan at salot. Maaaring ito ay ang iyong lolo na nagtrabaho ng tahimik at may dignidad para sa kanyang pamilya. Maaaring ito ay isang modernong figura na hinahangaan mo para sa kanyang katatagan. Ang layunin ay hindi ang kopyahin sila ng eksakto. Ang layunin ay, sa mga oras ng pag-aalinlangan, tanungin mo ang iyong sarili, ano kaya ang gagawin ni sa sitwasyong ito? Ang pagkakaroon ng isang panlabas na pamantayan ay tumutulong na iangat ka mula sa iyong sariling mga limitasyon at emosyon. Ito ay nagbibigay sa iyo ng isang mas mataas na layunin na pagsumikapan. Humanap ka ng iyong mga huwaran, pag-aralan ang kanilang buhay, basahin ang kanilang mga isinulat, internalize ang kanilang mga prinsipyo. Sa paggawa nito, hindi ka na naglalakbay ng mag-isa. Nakatayo ka sa balikat ng mga higante, ang pagsusuri sa gabi, ang pag-audit ng iyong araw. Kung ang isang kumpanya ay hindi sinusuri ang kanyang mga numero, malulugi ito. Kung ang isang atleta ay hindi sinusuri ang kanyang performance, hindi siya gagaling. Ganoon din sa pag-unlad ng karakter. Kung hindi mo sinusuri ang iyong araw, paano mo malalaman kung saan ka nagkakamali at kung saan ka nagtatagumpay? Ang mga Stoic ay nagsasagawa ng isang simpleng ritual bago matulog, ang philosophical journal o ang pagsusuri sa gabi. Ito ay ang pagtatanong sa iyong sarili ng tatlong bagay. Una, ano ang nagawa kong mali ngayong araw? Ito ay hindi para sa pagsisisi, kundi para sa pag-aaral. Saan ka nagpadala sa galit? Saan ka naging tamad? Saan ka naging hindi makatarungan? Aminin ito ng may katapatan. Ikalawa, ano ang nagawa kong tama? Kilalanin ang iyong mga maliliit na tagumpay. Saan ka nagpakita ng pasensya? Saan mo ginamit ang katwiran sa halip na emosyon? Patibayin ang mga positibong pag-uugali na ito. Ikatlo, ano ang maaari kong gawin ng mas mahusay bukas? Gamitin ang mga aral mula sa araw na ito para gumawa ng isang plano para sa susunod. Ang simpleng pagsasanay na ito na ginagawa sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto ay isa sa pinakamakapangyarihang tool para sa mabilis na pag-unlad ng sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na pag-audit sa iyong kaluluwa, ang pagkakaiba ng kasiyahan at katahimikan. Ang lipunan ay nagtuturo sa atin na habulin ang kasiyahan or pleasure. Ang mataas na sahod, ang mga party, ang mga papuri. Ito ang mga panandaliang highs na nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam. Ngunit ang mga ito ay panandalian at nakasalalay sa mga panlabas na kadahilanan. Ang paghabol sa kasiyahan ay parang pag-inom ng tubig alat. Habang umiinom ka, lalo kang nauuhaw. Ang Stoic, sa kabilang dako, ay hindi hinahabol ang kasiyahan. Ang kanyang layunin ay isang bagay na mas malalim at mas pangmatagalan. Ang eudaimonia, na maaaring isalin bilang katahimikan, kapayapaan ng isip o human flourishing. Ito ay isang estado ng pagiging na nagmumula sa loob. Ito ay ang kalmadong kasiyahan na iyong nararamdaman kapag alam mong ginagawa mo ang iyong tungkulin. Namumuhay ka ayon sa iyong mga birtud at mayroon kang kontrol sa iyong isipan. Hindi ito apektado ng papuri o puna. Hindi ito nakasalalay sa estado ng iyong bank account.
Ito ay isang panloob na kuta na hindi kayang sirain ng mga pangyayari sa labas. Kapag binago mo ang iyong layunin mula sa paghabol sa panandaliang kasiyahan patungo sa pagbuo ng pangmatagalang katahimikan, ang iyong buong pananaw sa buhay ay nagbabago. Hindi ka na naghahanap ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Ikaw mismo ang nagiging pinagmumula ng iyong sariling kapayapaan. Ang tungkulin bilang iyong gabay, duty over desire. Sa bawat sandali, mayroong dalawang puwersa na humihila sa iyo, ang iyong pagnanasa, desire, at ang iyong tungkulin, duty. Ang iyong pagnanasa ay nagsasabi, manatili ka sa kama, masarap matulog. Ang iyong tungkulin ay nagsasabi, bumangon ka, kailangan mong magtrabaho. Ang iyong pagnanasa ay nagsasabi, sabihin mo ang masakit na salita, deserve niya yan. Ang iyong tungkulin ay nagsasabi, manahimik ka, maging mas mabuting tao. Para sa karamihan, ang pagnanasa ang laging nananalo. Pinipili nila kung ano ang madali at komportable sa ngayon na madalas ay humahantong sa pagsisisi at problema sa hinaharap. Ang pagsasanay ng isang modernong stoic ay ang palaging pagpili sa tungkulin kaysa sa pagnanasa. Hindi dahil ito ay laging masaya, kundi dahil ito ang tama. Ang paggawa ng iyong tungkulin bilang isang ama, isang asawa, isang empleyado, isang mamamayan ay nagbibigay ng isang uri ng kasiyahan na mas malalim kaysa sa anumang panandaliang pagnanasa. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa iyong buhay. Ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili sa buong araw ay hindi, ano ang gusto kong gawin? Kundi, ano ang dapat kong gawin? Ang pagsunod sa sagot sa pangalawang tanong, kahit na mahirap, ang landas patungo sa paggalang sa sarili at tunay na katatagan, ang huling pagsubok, ang iyong sariling kamatayan, memento mori. Tandaan na ikaw ay mamamatay. Ito ay hindi isang malungkot na kaisipan. Ito ang pinakamakapangyarihang pangganyak. Ang pag-alam na ang iyong oras ay limitado ay nagbibigay ng kaliwanagan sa kung ano ang tunay na mahalaga. Bigla, ang mga maliliit na alalahanin, ang opinyon ng isang estranghero, ang isang maliit na pagkakamali ay nawawalan ng bigat. Ang pag-iisip tungkol sa kamatayan ay nag-uudyok sa iyo na mamuhay ng may layunin at integridad ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang paghingi ng tawad. Huwag mong ipagpaliban ang pagsabi ng mahal kita. Huwag mong ipagpaliban ang pagsisimula ng proyektong yon na matagal mo nang pinapangarap. Ang bawat araw ay isang regalo. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon na isabuhay ang iyong mga prinsipyo. Isipin mo na sa dulo ng iyong buhay, tatanungin ka, namuhay ka ba ng buo? Nagmahal ka ba ng lubos? Naging matapang ka ba? Naging mabuti ka bang tao? Ang stoicismo ay hindi isang teorya para sa mga aklat. Ito ay isang praktikal na gabay upang masagot mo ang mga tanong na iyon ng isang matunog na oo. Ang kamatayan ay hindi kaaway. Ito ang iyong pinakamahusay na tagapayo. Hayaan mong ito ang magbigay sa iyo ng lakas na mamuhay ng tama dito at ngayon. Ang proseso ay ang gantimpala, isang panghabambuhay na pagsasanay. Mahalagang tandaan na ang stoicismo ay hindi isang destinasyon. Hindi ka isang araw magigising at sasabihing, okay, isa na akong perpektong stoic. Ito ay isang panghabambuhay na pagsasanay. Magkakaroon ng mga araw na magtatagumpay ka. Mananatili kang kalmado sa gitna ng pressure. At magkakaroon ng mga araw na mabibigo ka. Magpapadala ka sa galit o pagkabalisa. At ayos lang iyon. Ang mahalaga ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pag-unlad. Ang mahalaga ay ang bumangon ka tuwing umaga at muling italaga ang iyong sarili sa mga prinsipyo. Ang gantimpala ay hindi matatagpuan sa dulo ng daan. Ang gantimpala ay nasa mismong paglalakbay.
Bawat beses na pipiliin mo ang katwiran kaysa sa reaksyon, nagiging mas malakas ka. Bawat beses na pipiliin mo ang disiplina kaysa sa kaginhawahan, nagiging mas matatag ka. Huwag kang maging mahigpit sa iyong sarili, ngunit huwag kang tumigil sa pagsusumikap. Tulad ng isang atleta na nagtitraining araw-araw para sa isang malaking laro, ikaw ay nagtitraining para sa laro ng buhay. Ang layunin ay hindi ang manalo, kundi ang maglaro ng may kahusayan at karangalan. Ang proseso mismo ang siyang nagiging gantimpala. Kaya narito tayo. Pinag-usapan natin ang pagkontrol sa ating perception, ang pagyakap sa mga balakid, at ang pagtatayo ng isang hindi magigibang kuta sa ating isipan. Ngunit ang lahat ng kaalamang ito ay walang silbi kung mananatili lamang itong ideya. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa aplikasyon. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong tandaan ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng kaguluhan sa labas, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob, anuman ang nangyayari. Ikaw ang kumander ng iyong isipan. Ikaw ang arkitekto ng iyong kaluluwa. Ang kapangyarihan na maging kalmado, matatag, at malaya ay nasa iyo na. Kailangan mo lang itong gamitin. Maraming salamat sa iyong oras at atensyon. Ang katotohanan na umabot ka sa puntong ito ay nagpapakita na kabilang ka sa iilan na naghahanap ng mas malalim na pag-unawa. Kung nakita mo ang halaga sa ating pinag-usapan, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifikasyon para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating talakayan. I-like ang video na ito at ibahagi sa mga taong sa tingin mo ay makikinabang dito. At para sa huling pagninilay, iwan mo sa comments ang iyong sagot sa tanong na ito. Ano ang isang sitwasyon sa buhay mo ngayon kung saan mo agad nagagamitin ang isa sa mga prinsipyong ating tinalakay? Hanggang sa muli, manatiling malakas